Mayong gabi kaninyong tanan. Daghang salamat sa mga nag-react ganina sa akong pag-post sa Facebook nga may sigutan ta na issue kalabot sa mga Marcos sa pangutana na tinuod ba nga nangawat ang mga Marcos. Tapos kung nangawat sila, nganong wala may napriso. Pero ngano man sab nga nakonbik sa Imelda sa Sandigan Bayan, kini ug ang ilang mga kabtangan atong pagahisgutan ining atong programa karon. But before that, please click like and subscribe to my new YouTube channel na gitawag nako og chopping board. Chopping board kay dinhi nato pag chop-chopin, paghiwa-hiwaon ang mga issues para atong mapuslan o magamit. Mahimo natong giya sa atong mga desisyon o dagdag dugang kahibalo sa mga issues may labot ang lungsod o ang nasod. Now, balik ta dito sa atong topic. Moto. Nangawat ba ang mga Marcos? Meron lang, doon na lang ko yung na worry kasi basin pa doon na po ning akong post sa fact-checker na Rappler, trupong pasaway. Hasta akong FB account, basig pa doon na po. Old account na ako, gipa kay kada post na ako sa kontra sa itong previous admin. Now, before na to paguntong pangutana, itong issue ngayon, karon, sorry na, saksak sinagol ato istorya, masapid-sapid na. Medyo dugay na sa Maynila, tunto lang gihapon. Tapos as a backgrounder, mga kaso nila, labi na sa mga kwarta, nahinumdum ko na professor na ako kaniadto sa political law, ang usa sa mga huway sa kaso ni Imelda. Actually, imagine mo ninyo, 32 counts ang kaso ni Imelda sa sala ni Judge Pampilo, professor namo sa political law. Taga Mindanao, Dipolog. Tapos, sa 32 counts na kaso nga dollar salting, ang na-involve ani nga kwarta is 33 billion dollars. 33 billion dollars. Ito, kwenta-kwenta siya, lipong-lipong siya, kaya convert niya sa piso. Pina-compute na sekretary niya. Sobrang kadako kantidad. 33 billion siya ang nagunit sa kaso. 33 billion dollars. 32 counts of dollar salting na kaso. But to make this topic more clearer in your perception, atong tinawon kung unsa man ning dollar salting. Now, dollar salting, of course, occur when dollars are removed from the Philippines without approval from the central bank and transferred to an account outside the country. Muni kaso na ni Imelda, 32 counts, involving 33 billion dollars, hindi piso. Igunitan sa among professor nga judge. By the way, si Professor Pampilo is the hanging judge. In fact, bago pa mi nagklase, pero minyan dala-dala ang folder na clippings niya sa mga newspaper na unom nakabuk niya na sentensyan og bitay. Gitawag na siya og hanging judge. To imagine, mga banggitang abogado na gunit ani nga kaso, mga parehong solicitor general. Tapos yung usa, kay bright lagi daw siya, na-overruled siya, nag-react siya. This is the first time na na-overruled daw siya. Nagyabang na, I am a bar top nut, sir. Papudpalkan sing usa. Ladlad po siya yung credentials. May kasulti ang professor kay graduate naman siya probinsya sa Dipolog. Dok-dok siya sa Gibil, Martilyo. Dok-dok niya.
Panghilo mo, ako huwis din eh. Wala sila idaganan, kay huwis ang nagdagmartilyo. Nang hilom. Mataas sa ihi naman. Imagine 1991 gipile ang kaso. Tapos March 10, 2008 na desisyonan. Kasi 32 counts nga dollar sorting na kaso. Dollar sorting ni kaso na kuan ha. Nga giasin ang dollar. May tabo ang dollar sorting kung ang dollar are removed from the Philippines without approval from the central bank and transferred to an account outside the country. Muna gikaso nila ang Imelda. Pero wala ba mo mahibulong? Wala ba mo mahibulong? Daghan na kayong kaso na gikuan, magduda na sad mo kay, why na konbikto? Tapos before nag-isip-isip ba kayo? Naghunaw-na ba ka mo nga? Bakit? Bisag unsa na lang ang gipasangil dito sa mga Marcoses. Ay sid pasangil kay katong bombing sa mo sigwi sa Tagamay ha. Katong bombing sa Plaza Miranda na gipasangil doon kay Marcos, gibumbahan ang rally sa Liberal Party. Ni gawas din ang tinuod pagkalabay sa pila ka tuig nga ang maong pagbumba kagagawan ng mga NPA. Mismong mga involved sulti na. Tapos di ba mo mahibulong na rally to sa tanan mga taga-Liberal Party kinahanglan nga tuwa dito tanan mga dagko gid. Nganong si Ninoy Aquino lang absent. Siya nang ma-appeal sa pagbumba. Tapos migawas nga NPA pala ang nagpabumba. Sa backgrounder lang muna bago nato dito para ma-analyze nato ang tinuod nga istorya ng hitabo. Wala siya dito. Nahinumdum mo na pagkalingkod ni Cory Aquino, pagka di naman to through election, revolution man daw to. Pagka lingkod niya, kung sa niyang unang gibuhian si Bernabe Buscaino, si Commander Dante, ug ang founder ng Communist Party of the Philippines na si Professor Jose Maria Sison. Kung sa gisulti ni Dante Buscaino, pag-interview niya, Ninoy was my link to Sison. Now, nag-anam-anam na ni Katinaw. Tapos, ikaduha, wala ba mo mahibulong sa pagpatay kay Ninoy? Binintang din kay Marcos. Tapos lumalabas din, hindi naman talaga si Marcos nagpapatay. Patay na rin yung nag-utos, patay na rin yung na-involved. Ang kaisa-isang witness unta, nga gitudlo, gipanganlan yung kisay utok sa pagpatay. Wala, gipaligsan sa Manila Bay. Nagpastor na to sa Persuhan, sa Rinto, sa Air Force. Martinez ang apelyido. Wala na. Did man tell, no tells. So, muna, di ako manhibulong. So, balik tayo dito. Munang ipost sa akin nako ni nga pangutana, wala ba mo mahibulong? Na 35 long years na after the two Aquino presidents, and despite the fact that all judges and prosecutors then were appointed of Aquino and their friend President Ramos, no Marcos was ever jailed. Pero mo, nakasulat na sa Guinness Book of World Records na as the ruler who undertook the biggest robbery of a government. Bakit nasa Guinness nganong nasa Guinness na kawatan si Marcos? Kinsa unsa may ilang gibasihan sa pagsulat niini dito sa maong libro? Ay uban share dayon kay nasa Guinness Book of Records lagi na greatest step. Now, basaha ang Guinness Book of Records. Nakasulat dito nga gibasihan nila sa ilang pagsulat
ang gisulti pod sa gobyerno sa Pilipinas. Kinsay presidente na itong panahon sa pagsulat ani? Mga Aquino. Mga Aquino. O siyempre, doon sa bukog ilang kasuko sa mga Marcos. Pero, kibaw na siguro sa kisitinod na nagpapatay sa ilang siyang asawa on the part of Noynoy, Pinoy, kibaw sa siya kung siya nagpapatay siyang amahan kay nakalingkos lang ka presidente. Balit tulos lang ka presidente, apil si Ramos. Wa man gid nila i-dig up kung kinsa gid tinuod nagpapatay. Nihilom nila, ikaw nasa power ka na, tulo na mo. Di ni mo pilito na ipagawas. Nihilom na lang sila. Now, ang punto na ako din na niadtong higayon na ilahatan ng huwis, sila nag-appoint ng prosecutors. Imagine, 3 presidente na. Pero bakit 35 long years? And despite all the fact that all judges and prosecutors were appointees of Aquino, no Marcos was ever jailed. Why nakulong ng mga Marcos? Now, unahon na ito ng isyo, hindi mo na pagpangawat sa pundo sa gobyerno. Now, Mr. and Mrs. Marcos were charged by the U.S. government. Ginimanda ang magtiayong Marcos. Ginimanda by the U.S. government with close to 1,000 civil and criminal cases. Imagine, dito sa Los Angeles, then dito sa New York, which was then dubbed as the trial of the century. Itawag itong trial of the century. Imagine, almost 1,000 cases. And di lang ka na. Remember na the U.S. government has very strict anti-corruption and anti-racketeering laws. Ano ba itong racketeering? Ato ning kubaro na. Ang racketeering, ito yung dishonest and fraudulent business dealings. Nagkasuhan nila si Marcos of racketeering. Almost 1,000 kaso, civil and criminal. Tapos ang Amerika, doon na sila pinaka-stricto na anti-corruption and anti-racketeering na balaod. It also controls international banking transactions and transactions through SWIFT system. Kontrolado nila ang international banking system at transactions. So, wala tayo makalusot pa ang mga Marcos niyan eh. Kaya gani, inaingon nga ang mga Marcos doon na daw upat ka very prime high skyscrapers, mataas na building, upat daw, nasa New York o naasad sa ubang part sa kalibutan. And during the trial, there were 95 witnesses, biro mo 95 ka testigo. This includes the US and Swiss bankers, testigo in favor of the US government, ang demanda nilang magtiayon nga Marcos. Now, aside from the 95 witnesses, na mayroong mga US bankers at saka Swiss bankers, mayroon pang 350,000 na documents against sa mga Marcoses. And ang lawyer nila sa US government ng panahon na, yung sikat na naging mayor sa New York, si Attorney Rudy Giuliani, o ang abogado po ni Imelda ni Adto, si Attorney Spence. I remember na mayroon na siyang igsuon na kuha ni Adto, author ng libro. May libro gali ko ni Adto na may title, Marcos of the Philippines, written by Hartzell Spence. Igsuon niya ni si Attorney Spence. And despite sa kadaghan sa kaso, almost 1,000, both criminal and civil cases, 95 katestigo na mga US bankers o Swiss bankers, 350,000 ka dokumento, may laking abogado, unsay resulta, unsay verdict sa US courts against sa kay Imelda.
not guilty. Imagine di mo makurap ang korte dito. Sa daghan mo ebidensya, daghan testigo, sa kalig-on sa Amerika, sa powerful nila, not guilty ang verdict. So, wala talaga. Now, unsay kahulugan sa pagdaog ni Imelda Marcos sa mga criminal o civil cases? Imagine almost 1,000 cases na. Ang kahulugan ani sa pagkaabsilto sa mga Marcos, mao nga that the charges of corruption and racketeering in US and looting of Philippine treasury had no solid basis. Had no solid basis. Imagine ha, nga despite the fact that judges and prosecutors were former appointees of the two Aquino presidents and their friend President Ramos, there were no convictions. Remember, there were no convictions. Tulo ka presidente na puro dalawang Aquino at saka close mga Aquino, si Ramos. Tapos appointed nila ang tanan. Hawak nila tanan ng gobyerno. Tanan nga hain siya. There were no convictions except for one. Unsa man ni? Si Mrs. Marcos was convicted not for embezzling public or government funds. Unsa man ning embezzling? Ang meaning ani theft or misappropriation of funds. Wala makonbikto si Imelda ni ining kasuha. Wala siya nakonbikto sa corruption or embezzling of public or government funds. But, unsa may nakonbiktuhan niya? Nakonvicted siya for creating 7 foundations in Switzerland. Now, asa ang corruption na ni? Nagtukod siya og foundations, ay gibutangan sa ilang kwarta. Now, yes, it's true na nakonvicted si Imelda sa pagtukod og mga foundation, but this conviction is still under appeal. Nasa Supreme Court na kini karon. And I think the Supreme Court may likewise this case may likewise be dismissed by the Supreme Court. Dismiss na ni Supreme Court. Kaya nagtukod lang siya o 7 ka foundations sa Switzerland. Dito ra siya gi-convict. Pero remember, Marcos did not steal any money from his government. Kita nato sa mga kaso to, lusot siya tanan. Despite sa daghang ebidensya, daghang witness. Wa gyud. So, Marcos did not steal any money from his government. If he did, what would have been easily tracked by the US government. Matrack sana, madali ang tatan masakpan ng US government. In the purchase of the skyscrapers in New York, wala gihapon. No, napildi unta sila kung meron ba talaga. Kung meron man, kung naagil unta tinuod, napildi unta sila sa ilang almost 1,000 ka kaso dito sa Amerika. Ang nahitabo, nidaog si Marcos sa iyang mga kaso because ang tinud-anay, he was rich beyond compare. Even before he became president. O gani, ang 356 million na iyang ipanag-iya, which ballooned to $658 million to, when it was turned over by the Swiss courts to the Philippines, came from his account and the deposit was made in 1954 pa. Kana nga amount. 1954 pa. Under his pseudonym, William Saunders. Nag-alias for security reason, siguro. And the use of pseudonym is legal kadto and accepted practice in Swiss numbered or secret accounts.
Inaalaw na sa Swiss, legal na dito paggamit og alias. Now, take note, katong gibanggit gisgutan nato na kwarta ha na nahimo ng from kay deposito 1954. Di pa taon siya presidente adto. Tapos ba sabi ingno nato na nangawat pagka-presidente niya. May kwarta na siya ganun kalaki 1954 may resibo ni. 356 million 1954. Tapos nitubo nahimo ng 658. Now, himduman nato. Take note ha. 1954 pa gideposit, dili pa siya presidente. So, paano masabi na ninakaw niya yung pera nung presidente siya? Na naging presidente siya, kung kahimdo mo sa story, December 30, 1965 hangtod sa 1986. Tanawa ra gud. Na-deposito niya ang dako kay nga kwarta, $1 million sa Switzerland 1954. Di pa man siya presidente. Presidente siya 1965. Napildi niya si Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal, manok pang Amerikano na. Kaya di gud gusto, sa sinugdanan di gud gusto mga Amerikano ni Marcos kay Bright. Muli ko'y tagamay. Anong dili gusto kay Bright? Di man madiktahan. Kaya usa sa wala nila magastuhin ni Marcos, di ba thousands of hectares yung iokupahan ng mga USBC sa Subic, sa Clark. Libo-libong hektarya. Tapos, ngano nga sa ubang nasod, nga doon na sila yung mga USBCs, dagko man kay sila abang, renta. Ngano sa ato, pagdating sa Pilipinas, di man abang ang ilang gihimo, paagi lang USAID. Muti hinungdan nga tagaan na tag-helicopter na pag naulanan, mo ground, matagak na lang, ulanan lang, wala pa'y kontra. Kaya mga recondition, gikan sa gira sa Vietnam. Kaya unsaon man, USAID lang. Nga, bakit sa ibang bansa na may USBC sila, nas gamay ragali nga lugar ang ilang i-occupy, dako mo kay sila abang. So kaya dako sila abang, nagamit nila sa pagmodernization sila armed forces. Kita nagsalig na ito sinabang. So bright si Marcos, reklamo naman to siya, gusto niya upa. Gusto na ni Marcos na makig-close sa Russia para di ta maging dependent sa Amerika. Nakibaw siya kasi na hektarya tapos USAID lang. Gihimo lang tang makililimos. So tungkol kay Bright si Marcos, wala sila gusto. Sukad pagin sa sinugdanan. Pero dili na mo yato puntuhan ning liko lang tagamay. Now, dito ta sa kwarta nila, sa budget, unsaon na to pag-prove na kinawat nila itong mga kwarta nga gibutang nito sa book board records, 10 billion US dollars. Asa man ug kinawat to, kung kinawat tinuod man, granting without admitting, for the sake of discussion. $10 billion, asa man uparta ang Pilipinas, gobyerno sa Pilipinas ng panahon na, for your information, the total budget of the Philippine government during his time as president from 1965 to 1986 is only 484 billion pesos. So 20 years na nasa power siya. Tapos, billion dollars ang ipasangil. Remember that the total budget is only 484 billion during his time as president from 1965 to 1986. Kini nga amount was in fact very small when compared to the mega infrastructures he made in his time. Even if all the infrastructure projects of the succeeding presidents were combined. To mention some, ito yung mga bliss housing until now, pag kada punta na ako sa SM North, pag
ari miagi sa likod, makita na ko ng housing sa, nagtulok andahan na ba? Bliss Housing Project, panahon ni Imelda. Naalang ya ko hantod karon. Wa pa magdamgo si Pacquiao na magtukod siya balay sa mga pobre. Nahimo na nila ni Imelda ni adto, pinagi sa Bliss Housing Project. Tapos, unsa pa? Book Arts Theater. Para may ikapresenta ta sa mga taga-ubang nasod nga musuro sa Pilipinas, wala man tayo sururayanan ni adto. Nakita ni Imelda pang pa-attract sa mga tourist, pakita sa mga atong arts and culture. Kaya nagtukod siya Book Arts Theater, Film Center, Coconut Palace, PICC. Ito yung gitawag o CCP Complex. By the way, na din niyang Chinese resto sa akong bayaw. Kaon mo dito, bayad mo. Mahal mo dito kay ultimo kusinero nila, 250,000 na siguro karon ang buwan sa ship. Advertise yung gamay na. Unsa pa ilang gihimo, PICC. Nga gamit kaayo. Ug labos tanan na nagamit sa panahon sa pandemic, lung center, heart center, kidney center, daghang hospitals, labi na nang nasa Visayas Avenue Medical Center, dako kay nang hospital, panahon na ni Marcos. Just imagine kung wala na siya nahimo ni adto ni Marcos, kay sila naglingkod mga Aquino, si Ramos, why gihimong hospital? Imagine kung wala na, haskang lisura nato panahon sa kulang manggali, kung bisan gihimo ni Marcos. Kung asa na ipamutang na nagasakit sa COVID, na nangamatay na lang galing uban sa parking pa lang. Imagine kung wala niya gihimo ni Marcos, namaguto siya, vision mo to'y biliban ako, mo po na nakuha sa iyang anak. Kailangan mo pilit aglidin nga doon ay vision. Ma-advance ang thinking nila mga 10 years from now. Muna'y atong usa sa basyan pagpili, may vision ang leader. Dili kay palaging lutang, nga. Now, unsa pa? Mga roads, bridges, San Juanico. Nalupig na naroon sa Cebu. But technically, sa wala pa ang Cebu, ang pinakataas na, technically speaking, pinakataas na bridge yung nasa Pulilan. Actually, bridge mangyapon na siya. Technically daw, muna pinakataas na bridge. Sunod sa, nauna pa kaysa San Juanico. Ang Pulilan Bridge, nangikan ka sa Inlex, o padung ka sa Inlex. Panahon na ni Marcos, daghan kayo, mabuntagan tagsa-tagsaon. Ato lang i-generalize. Mga seaports, airports, LRT, nuclear power plants, nangitingga lang ni Aquino. Kaya ayaw, di nila gusto mahinduman ang project ni Marcos. Muna gihimog pamaligya itong mga presidentiha, itong nangagi. Pamaligya kabtangan sa Pilipinas. Kadisod na tuloy tayo. Muto nga, na hydroelectric plants. Mga dams, karon wala na gihimo. Tapos, mga eskwelahan. Now, ang kahulugan ani, balik ta dito sa budget sa Pilipinas, so sa 20 katuig, sa pagka-presidente ni Marcos, 484 billion lang from 1965 to 1986. Tapos, tanaw ni muning mga projects sa sobrang kadaghan. Hindi na natin umay numeros pa isa-isa. Di lang paigo ang 484 billion pesos. Kung kwintahon dyan mo, mugawas pa nga kung kwintahon mo ni tanan, this meant that Marcos used his own money for this project. Kwintahon mo, di na kinahanglan expert ka pa sa mathematics. Tanawang tanan na projects, tapos kanara ang pundo sa Pilipinas. This meant he even used his own money for these projects. Tapos, inaog na ngawat. Ay, nako. Maula na akong ikasulti
Kung nangawat ba si Marcos, akong gi-discuss ang mga punto din na dapat i-consider sa daghang kaso na ilang nalusutan, almost 1,000 sa Amerika, libo-libo sa Pilipinas, tinambakan ni dokumento, testigo, ilatanan sa gobyerno, majudiciary at saka executive department. Pero why napriso? So, di pa ba kamo nagduda? Kung tinuod ba ni Odili? Now, napresenta na nako ang tanan, kamo na ang maghukom. O daghang salamat sa inyong gigahin nga panahon. Please click like and subscribe to my new YouTube channel, Chopping Board. Thank you very much and good evening.